Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Linisin natin ang ating puso ng lahat ng balakid, katulad ng kasalanan, para tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso ngayong darating na Pasko sa kanyang pagsilang upang maging payapa at puno ng galak at pagmamahal ang ating mga puso. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa amang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Oka. Makikitaas naman po ng kamay ng nakakompleto ng Misa di Gallio. Ayan, ang dami. Makikipalakpak ng inyong mga sarili. Ang sarap lang po ng pakiramdam na pagka meron tayong isinet na goal na a-accomplish natin, right? Para bagang sinabi niyo sa sarili, sasali ako sa marathon na 30 kilometer or 30 kilometers. At sabi niyo, kahit ako ang pinakahuli, gusto kong matapos ang finish line. Di po ba? Tapos, ganun nga ang nangyari dahil hindi naman talaga kayo athlete. Ang goal nyo lang is marating ang finish line at narating nyo nga. Di ba ang sarap ng pakiramdam sa sarili? Parang bagay na nakaka-proud din at bagay na nakapagbibigay sa atin ng confidence na nalampasan natin yung ating mga, sabihin natin, kahinaan. Ang sarap matulog sa umaga, ang lamig, no? Ang hirap gumising. Pero dahil sa goal ninyo na matapos ang 9 na araw, nagawa niyo yun. Kaya muli, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Ang ikalawa ko pong tanong ay, ano ang nag-push sa inyo at tinapos ninyo ang 9 na araw? Ano yung pagbinalikan ninyo, yung struggle nyo simula sa unang araw ng paggising hanggang ngayon? What made you? Ano yung nasa likod nung pag-push na yon na tatapusin ninyo yan? Sigurado ako na hindi lang yan willpower. Sigurado ako na hindi lang sapagkat gusto ninyo. Meron sa likod niyan o merong dahilan sa likod niyan na siyang nagbigay kahulugan kung bakit ninyo tinapos. Ang iba siguro sa inyo, kasi Father, panata ko na po ito. At wala namang masama doon. Kasi po, Father, hinihiling ko po na matapos ko lang itong 9 na araw ito, hinihiling ko sa Diyos na sana gumaling na yung mahal ko sa buhay na may sakit. Magulang, kapatid, kaibigan, o kung sino pa man. Kasi Father, magsisimula kami ng panibagong engagement or negosyo or pagkakakitaan sa susunod na taon. Panata ko na mangyari lamang ito, tatapusin ko ang 9 na araw. Wala pong masama sa lahat ng iyan. At ang lahat ng iyan ay itinataas na natin sa Panginoon.
Kaya lang, bilang Kristiyano, dapat daw po ay lampas dito ang ating pagpapahalaga. Hindi lamang kaya tayo inanyayahan o inaanyayahan ng inang simbahan na maging deboto sa banal na Eucharistia na ating ginagawa ngayon sa pamamagitan ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ay dahil doon sa ating mga petitions, dahil lamang sa pagsunod natin sa tradisyon, o dahil lamang sa ating ninanais na makamit pagkatapos ng 9 na araw. Dapat daw po ang nasa likod ng lahat ng ito, which is foundational or basic sa buhay natin bilang Kristiyano, ay walang iba kundi ang pag-ibig. At sana sa loob ng 9 na araw, nabuo sa ating puso iyon, ang pag-ibig sa batang si Jesus. Ang pag-ibig sa batang o sa sanggol na isinilang o isisilang upang tayo ay tubusin sa kasalanan. At ang pag-ibig din yan ang dahilan kung bakit siya'y sinugo ng Diyos Ama. At yung pag-ibig na yan, yung purpose and meaning or purpose na nagbibigay meaning sa buhay natin kung bakit natin pilit na kinaya ang 9 na araw na pagpupuyat o 9 na araw na paggising ng maaga dahil mahal natin si Jesus. Sana yung araw na ito o sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang araw, lalo na sa kanyang pagsilang, maramdaman natin ang katotohanan na yan. Ang pag-ibig na yan. Nagsakripisyo tayo at hihilingin natin ngayon sa Panginoon na bukas maramdaman natin yung bunga ng pagsasakripisyo na yan na walang iba kundi ang pag-ibig. Now, hindi natatapos sa pag-ibig sa Panginoong Hesus ang karanasan natin. Ang tunay daw pong nagmamahal sa ating Panginoong Hesus ay natututong magpasalamat. At ang tunay na nagmamahal ay nagpapasalamat. Sa unang pagbasa, ipinaalaala ng Diyos kay David ang kanyang pagiging ingrato. Bakit? Sapagkat merong plano ang Diyos kung bakit pinili si David at ginawang hari. Pero ang lahat ng ito, nung makamtanan ni David ay kanyang nakalimutan. Nakalimutan niya na ang purpose niya kung bakit siya pinili ng Diyos ay upang ipagtayo ng bahay dalanginan. At yun ang ipinaalaala ng Diyos kay David sa unang pagbasa. Huwag maging ingrato sa Diyos. At ang mga taong ingrato, ang walang pagmamahal. Ang mga taong walang utang na loob sa Diyos, ang mga hindi nakakaranas ng hiwaga ng pag-ibig sa Diyos. At kailanman ang mga taong ingrato ay hindi nagiging payapa at hindi nakakaranas ng hiwaga o miracle ng pag-ibig o miracle ng buhay. Sa ikalawang pagbasa, nagpuri si Zacarias dahil sa kanyang naranasang pagmamahal ng Diyos. Sino nga ba naman si Zacarias at si Elizabeth na dinudusta ng lipunan dahil sila ay walang anak? Sila ay itinuturing na outcast ng society dahil ang paniniwala nung panahon na yon, kapag ikaw ay walang anak, ikaw ay pinarusahan ng Diyos. At bunga ng paglilihi o pagbubuntis at panganganak ni Elizabeth kay Juan Bautista, itong karanasang ito ang nagdala kay Juan Bautista
para maramdaman ang pagmamahal ng Diyos na nagdala sa Kanya para magpasalamat. Yun pong panalangin, yun pong binasa nating ikalawang pagbasa, Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Yun po ay isang awit papuri, awit pasasalamat ni Zacarias bilang hudyat ng kanyang recognition of the abundant love of God. Dahil sa naranasan niyang pagmamahal sa pagkakaroon ng isang Juan Bautista, hindi napigil ng kanyang puso ang magpasalamat. Taliwas sa attitude ni David, na nandun na ang lahat ng biyaya sa kanya. Iniluklok na bilang hari. Pero dahil sa kanyang pusong ingrato, hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng Diyos, na kinailangan pa si Nathan, isang propeta, para ipaalaala ito sa kanya. Kay palad natin at kay palad ni David, sapagkat meron tayong Diyos na maunawain at mabahabagin. Paano na kung ang Diyos natin ay hindi ganito? Kaya nga, sa atin pong pagsalubong sa Pasko, ugaliin natin na palaging nagmamahal sa ating Panginoong Hesus upang tayo'y laging nagpapasalamat araw-araw. Ano ba ang benefit ng ang puso natin ay disposed to love and to thank? Ang puso daw pong nagmamahal ay palaging nagpapasalamat, at ang pusong nagpapasalamat araw-araw, kahit anong kulang, ay palaging labis. Kahit sa paningin ng iba, kulang ang ating buhay, kapag tayo'y laging nagpapasalamat, sa ating paningin, hindi lamang ito sapat. Ito ay palaging labis. Ang pusong ingrato, kahit sa tingin ng iba, ay labis-labis na ang meron siya. Ang puso ng isang ingrato, kahit gaano umaapaw ang kanyang biyaya, palagi itong kulang. Ang pusong nagpapasalamat, gaano man kasakit ang kanyang karanasan, gaano man kahirap ang kanyang pinagdadaanan, lagi niya itong nakikita bilang isang opportunity to love and to be grateful. Kaya nga yung hirap at sakit na kanyang pinagdadaanan, bunga ng hamon sa buhay, ay hindi niya nakikita bilang hirap, bilang sakit, kundi bilang offering, an act of offering, dahil sa kanyang pagmamahal. Ang isang pusong marunong magpasalamat, kahit mabigat ang pinapasan, ito ay nagiging magaan. Mga kapatid, ganyan tayo iniimbitahan ng ating pagbasa, ikalawang pagbasa sa umagang ito. Sa ating pagsisiyam o sa ating pagtatapos ng Misa di Gallio, hiling natin na mapuno ang ating puso ng pagmamahal sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus upang palagi tayong nagpapasalamat sa biyaya na tinatanggap natin araw-araw. Sa ganyang diwa, nais ko po kayong pasalamatan lahat na lumahok sa pagdiriwang ng Misa di Gallio at Simbang Gabi dito sa Pambansang Dambana at sa ating mga barangay. Salamat po sa ating mga naging sponsors. Salamat po sa sponsor natin ngayong araw na ito, ang San Pedro, Barangay San Pedro sa pangunguna
ng kanilang Barangay Liturgical Coordinator, Sister Sonia Mondragon, at ang kanilang Barangay Captain, Captain Bert Carpio. Salamat din po sa ating mga naglingkod sa altar, sa ating mga servers, sa ating mga alternay, sa ating mga collector, sa inyo pong lahat, sa ating mga sakristan, sa ating pong koro. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa ating mga ministry heads, sa ating pastoral council, sa inyo pong lahat na nagpadala ng tulong para sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyo. Nakakatuwa po at na-appreciate ng iba't ibang institusyon ang ating typhoon-inspired Belen na feature po sa 24 oras sa ABS-CBN at sa TV5. Sapagkat ito po ay bunga ng pagtutulungan ng mga empleyado, ng ating mga pastoral workers, ng ating mga pari, bilang bahagi ng pagpapahayag sa atin na anuman ang ating pinagdadaanan, katulad ng ilan sa inyo, ang pambansang Dambana ay biktima din po ng Typhoon Christine. Nasira ang ating tulay. Pero hindi yun naging dahilan para hindi natin maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw at sa buong taon, palaging magpapasalamat sa Diyos ang pambansang Dambana dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos na ipinapakita niya araw-araw sa pamamagitan ninyo. Kaya sana, kung naging goal natin ang 9 na araw na pagsasakripisyo ngayong Misa di Gallo, maging goal din natin sa buhay natin ang magmahal sa batang si Jesus upang tayo'y laging magpasalamat araw-araw, 365 and 1/4 days. Ang pusong nagpapasalamat ay laging masaya. Ang pusong nagpapasalamat ay laging payapa. Ang pusong nagpapasalamat ay laging malapit sa ating Panginoong Hesus. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, nababanaag na natin ang kagalakang idudulot ng pagdating ng Mesiyas. Halina, dumalangin tayo sa Diyos na maawain nating Ama upang puspusin niya tayo ng kanyang pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno rito, ay matapat nawa nilang magabayan ng mga mananampalataya sa pagtanggap sa Panginoong dumarating, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang patatagin ng Diyos ang sangkatauhan, upang ang papaghariin nawa ay ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, upang ang Diyos na nagmamahal at na kumakalinga sa mga aba ay makatagpo nawa nila sa gitna ng kanilang mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkang bumubuo sa ating parokya, upang sama-sama nating purihin ang Diyos sa kanyang pagiging mahabagin at pagkalinga, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagkalinga, kami nananalig na walang hanggan mong kinakalinga at minamahal ang iyong hinirang na bayan. Ang iyong nawang pagpapala at mga biyaya ay iyong pasaganain sa aming sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamagitan niya kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ang pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya, ang pinanabi ka ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Sing what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Angels we have heard and high, sweetly singing o'er the place, and the mountains sing reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalwa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din po natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Taos puso po tayo nagpapasalamat sa naging sponsor ng banal na misa ng Misa de Gallo ngayong umagang ito sa pangunguna ng Barangay San Pedro Coordinator, Sister Sonia Mondragon at kanyang mga kasamahan. Ganon din po sa kanilang kapitan, Kapitan Bert Carpio at Sangguniang Pambarangay. Maraming pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.